Hello everyone, welcome again to Misayang Black Sheep. It's me, Oliver. So, for today's episode, ito usapan natin sa about love. That's why nandito ang aking favorite perfume, our cologne from Pen Shop. This is love story. So, sino ang Pen Shop user dito? Okay. This is one of my favorites. Favorites daw. O tama eh. One of my favorites man, di ba? So, isa ito sa mga paborito ko na pabango from Pen Shop. So guys, may paborito din ako sa bench. But sa Pen Shop, isa ito sa mga tumatak sa akin. This is their cologne, if I'm not mistaken. A Mud Spray. And I'm so happy because Pen Shop finally, this is body spray. Alam niyo naman na konti lang oil content ito. So you have to spray maybe every after 2 hours or every after 4 hours. But finally, meron na silang ano ba to? EBT or open natin. Yes. Mas long lasting siya. Yes, yan. Uy, ang cute. Yan. Mas long lasting na ang scent nito, guys. Anong nakakutin natin? This is EDT. Nudity layer. Figure dito lang. Ito naman is body spray. So, konti ng kanyang oil content. Dito sa EDT, marami-rami ang kanyang oil content. So, mas matagal siya. So, ginagamit ko siya at mga parties, o pupunta ka ng mall, may mga business meetings. This is perfect. Kasi matagal mawala yung kanyang amoy. So, yan. Ito naman, rock sofa, ito yung ginagamit ko noon. Apply na ako sa umaga before mag-start ang work. Then, di ba may lunch break? After lunch, bago pa pumasok ko dito sa office, spray na naman. Dalawang beses lang mag-spray dito, no? Pag ito yung gagamitin mo, isang beses ka namang i-spray. Whole pati nga sa gabi, mabango pa rin. So yun, ikaw ano-ano mo. Sa mga next episode, pag-uusapan natin yung ibang mga perfume naman, no? Ano yung sa mga content ko, iba-iba ng panghar. Kasi nga parang practice to at the same time. Oo, people expect na very perfect. But anyway, sinadya ko to para kasama ko yung sa journey. Kung iwan ko na lang kung magtatagal pa sa Vladi or surrender ako, but for now, let's fight. Okay. So let's talk about love. So, anong ways, no? Grabe talaga ang buhay, di ba? So habang nanonood ka, hindi ko alam if you're single, if you're double or triple. So kung ano man ang mga karanasan mo sa pag-ibig, hindi ko alam. But one thing is for sure, love is beautiful, no? Ang sarap niya magmahal. Ang sarap kaya yung maramdaman mo na may nagmamahal sa iyo, pinamahal mo rin. Ako so sad I'm single right now and it's okay. I love myself. Iba-iba kasi tayo ng situation, no? Iba-iba tayo ng maturity, iba-iba tayo ng mga experience life. So, di mo rin kasi masasabihin, ay, malungkot siya kasi single siya. You cannot say, no? You don't pwede sabihin na, ay, single siya, malungkot yan. Kasi hindi naman lahat na may jowa masaya. May iba nga label na lang ang natira, pero wala ng pagmamahal, di ba? May label lang sila na jowa sila, pero wala ng love. Wala ng commitment. Wala na, dead na. Patay na ang love. So, yung label na lang matira. Di ba? So, may mga ganong situations in life. Nakakalungkot. Kaya ako, I always advise, no, my friends na life is short. If ever makita mo, kasi may mga pag-ibig naman na pinag-laban. Pero you have to think, worth it ba ipag-laban? Because sometimes, you know, when we fall in love, we get blinded. No? Kasi hindi naman ako naniniwala sa love is blind. Love makes the lovers blind. Sa physical, for example, no? Yung love is blind sa kapiyang pangit yung partner, tapos yung isang partner is maganda or gwapo, di ba? Nakita ka ng gwapo, tapos yung girlfriend parang sinampal ng kabayo, or maganda yung girlfriend, yung boyfriend naman, parang sinantok may Ramon Montenegro sa Batang Quiapo. So, iba-iba. Bakit kaya pag para sa atin, hindi sila bagay?
Kasi sanay kasi tayo sa maganda at gwapo. Pag hindi bagay para sa atin, sinasabi natin lapis ko na rin. Hindi naman totoo yan. Hindi naman kasi sa tunay na pagmamahal, hindi naman magmamatter ang physical. Kung talagang true love ha, we're talking about unconditional love. Kasi from ikaw ay isang taong nagmamahal ka na dahil sa itsura, dahil sa trabaho, standards, marami kang standards na dapat ganito ang jowa ko, dapat ganito ba ito. Ang tinatawag kasi yan is conditional love, no? That's conditional love. But for me, true love is like God's love, no? Yung pagmamahal ng Panginoon, pagmamahal ng Allah sa atin. Di ba yung pagmamahal ng Panginoon sa atin is unconditional love. Nung namatay siya sa cross, hindi naman sinabi na, itapon niya ako sa cross, ililigtas ko yung mga guwapot maraganda na yung mga pangit na ko ililigtas, o di ba yung mga hindi ko masama, itsura, di ba wala. So love, God's love is unconditional. So, mas papanda din siguro when you fall in love with unconditional din. Pero I cannot blame naman kung pang-debate yung iba na. Sometimes, ma-attract ka talaga sa physical at first, di ba? Ma-attract ka sa physical. Kaya na yung iba nag-iwalay kasi at first, they thought they are really in love kasi they're attracted to each other physically, no? Maganda yung babae, gwapo yung lalaki with abs, sexy yung babae. Pero kalauna naman sasama sila, they found out na, hindi. Wala sa itsura kasi anin mo naman yung maganda at gwapo tapos hindi kayo magkataintindihan. Hindi kayo willing mag-adjust. Diba? Kasi para sa akin, no, sino ng partner mo, ang isang relasyon is kailangan ng adjustment. Kasi hindi naman pwede lumaki sa isang bahay. Hindi naman pwede lumaki sa isang kwarto na malaman niya ang baho ng isa't isa. Di ba hindi yun? So, kailangan talaga ng adjustment and then commitment. Ang problema dyan, kung paringa ba kayo strong. Kasi minsan, yung lalaki yung strong, yung babae naman ang weak. So, they love each other kaso yung babae yung weak. Minsan naman yung babae yung strong, yung lalaki naman ang weak. So, that's why, totoo hanggang ngayon, it's really rare to find a couple na talagang strong silang ang dalawa. Minsan kasi yung isa weak talaga. Tapos yung isa yung strong. Tapos yung isang strong sa relationship. Pag hindi naman niya hawak ang mabuti yung weak, talagang totally mabubroker sila. Madihiwalay sila. Kasi ganyan talaga, hindi naman lahat kasi yung when I say strong, yung lakas ng topic niya sa pagmamahal, yung lakas ng topic niya sa commitment, hindi ganun na strong. Kasi iba-iba tayo na iba-iba kasi tayo na number one, iba-iba tayo paniwala sa pag-ibig. Iba-iba ang strength natin, yung lakas natin iba-iba. So, kaya minsan, yung mga taong strong, na grabe mamahal ng love, nadi-disappoint sila kapag hindi naibabalik sa kanila yung love or yung same amount of love na binibigay nila ang binibigay sa kanila, nasasaktan sila. Yes, parang masakit, pero sometimes in love, you should take responsibility in giving understanding na iba-iba talagang papasagan. Ang importante kasi is mahal ka. Mahal mo siya, mahal ka niya, tapos mahina siya. Gabayan mo. No? I-ano mo siya. Ilahin pataas. Kasi minsan kasi may mga iba rin na masyadong standard. Mahina ka pala, babae. Hanap ako na iba na strong. May ganon. So, yun naman, mahirap. Alam mo kasi, when you love a person, dapat tangkapin siya ng buo. Tapos, kailangan niyang pag-usapan dalawa masinasinan. Worthy pa ba ipaglaban ng pag-ibig ako? Worthy ka ba maipaglaban? Ano ba gusto mo ba ako? Di ba? Naman talaga. Mahirap kasi judge sa mga bawat sitwasyon ng bawat mag-asawa o ng jowa because wala tayo sa sitwasyon, hindi natin alam kung paano sila nagtagpo, hindi natin alam kung ano yung mga sitwasyon nila din. Basta in general lang, masabi ko lang that love is not blind. Okay? Hindi bulbulat ang pag-ibig. Actually, ang pag-ibig ay may pinasang klarong mata para makita ang patanian ng bawat tao na kanilang mamahalin. Okay? So, hindi love is blind, ha? Okay, hanggang dito na lang. And that, ito pa tayo sa susunod na episode. Maraming salamat. Ingat!